Magandang araw po. Ako nga po pala si Bebang. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo nangyari nung ako'y isa pang lamang lady guard. Oo, gwardiya po ako dati. Nang ma-assign ako sa isang hotel, okay lang kako dahil may mga kabady naman ako. Kaya medyo hindi nakakatakot lalo na kung night shift ako. Akala ko tuloy-tuloy yun ng ganoong klase hanggang sa malipat ako sa isang abandonadong building. Although may mga maintenance naman dito, pero pagkagabi, wala na. 6:00 pa lang ng gabi, dumating na ako sa aking duty. Nang matapos yun, ang kapalitan ko na si Melba ay umuwi na rin. Parehas kaming lady guard na naka-assign sa sinasabing abandonadong building na ito. Matapos niya akong ituro kung ano ang dapat gawin, umalis na ito. Habang ako'y nakaupo sa entrance, habang ako'y naglalagbo, para bang may hangin na malamig na dumapo sa akin. Siyempre, nagulat ako. Pero inisip ko, hangin lang yon na nagmumula sa labas. Ilang minuto lamang nilabas ko na ang baon ko at nagsimula na akong kumain ng hapunan. Masarap nga ang ulam ko noon, chicken joy. Habang abala ako sa pagkain, palingalinga ako sa paligid, although bukas naman ang mga ilaw. Hanggang sa may bandang kaliwa ko, nakita ko ang isang ilaw na biglang nagpatay sindi ito. Siyempre, parang nabahala ako. Kaya ang ginawa ko, nagpunta ako at pinatay ko ang naturang ilaw kasi medyo maliwanag naman. Pagtalikod ko pa lang bigla itong sumindi. Inilabutan na ako. Pinatay ko pa lang ito kako at biglang sumindi. Nang tinignan ko ang switch nito, nakapatay naman. Para bang natatakot na ako nun. Agad akong bumalik sa may pwesto ko at tinapos ang aking kinakain. Bahala na kako. Pinasok ko ang ganitong klaseng hanap buhay, kaya paninindigan ko. Ano man ang makita ko, maramdaman, hindi ko na lamang papansinin. Total, hindi naman nila siguro ako sasaktan. Nang matapos akong kumain, tinapon ko na sa basurahan ng aking kalat at nagtimpla ako ng kape. Dahil meron akong baong termos. Habang ako'y nagkakape, para bang may kumakatok sa pintuan. Dali-dali kong kinuha ang aking flashlight. Tinignan kung sino ang kumakatok. Pagbukas ko sa sliding door, "May tao ba dyan? Sino po sila?" Ang sambit ko. Ngunit wala namang lumalabas. Mabilis kong sinarado ang sliding door at ipinadlock. Bumalik muli ako sa aking pwesto. Naghintay ng mga susunod pang mangyayari. Hanggang sa may narinig akong para bang iyak ng isang babae na nagmumula na malapit sa CR. Hindi ko iyon pinansin. Inisip ko na baka ito na nga yung sinasabi sa akin. Although bago nga ako dumuti rito, ikinuwento sa akin ng ilang kong kabady na meron nga raw mga nararamdaman at nagpapakita doon. Mga kaluluwang hindi matahimik. Bandang 9:00 ng gabi,
Bigla akong naihi. Ayoko namang pigilan ang ihi ko. Kaya dali-dali akong nagpunta sa CR. Pagpasok ko pa lang at pag-upo ko sa bowl, para bang sa kabilang CR, biglang may narinig akong umiiyak. Bigla akong nagsalita. "Sino yan? May kailangan ka ba? Bakit ka umiiyak?" Naglakas loob na akong sabihin yun. Ngunit nawala ang iyak. Nang matapos akong umihi, dali-dali akong lumabas. Nagtungo muli sa aking pwesto. Hanggang sa may mga kalabog akong narinig, inisip ko na baka may magnanakaw na papasok. Agad kong sinukbit ang 38 caliber na baril. Bahala na ako kung magnanakaw man to. Maaari kong paputukan or ano paman. Nagdako ako sa may bandang exit. Isang bata ang aking nakita na may hawak na bola. Dinidribble niya ito. Gulat na gulat nga ako. Kakausapin ko sana yung bata, ngunit napaatras ako ng lumingon ito sa akin. Umiiyak ito ng dugo. Umiiyak na walang sound. Napasandal ako at nanayo ang mga balahibo ko. Ang lakas ng tibok ng puso ko noon. Sobrang takot na takot. Dali-dali akong bumalik sa pwesto at umupo ako. Dumukmo ako pansamantala. Dahil sa takot na aking nararamdaman, nangangatog na ang aking mga tuhod. Ngunit sa pag-angat ng ulo ko, isang matandang babae ang nasa harapan ko. Nakangiti ito na animoy gustong may sabihin sa akin. Tinignan ko lang ang naturang matanda. Pamaya-maya lamang lumapit sa matanda ang batang nakita ko. At ilang saglit lang, isang dalaga na nakaputi ang lumapit sa matanda. Nasa harapan ko na sila. Grabe yung takot ko talaga. Hindi ko mawari kung ano bang mararamdaman ko. Gusto kong tumakbo palabas. Pero nanatili akong nakaupo at pinagmamasdan sila. Kahit na takot ako. Yung baba ko ngayon nangangatog na. Mga kamay ko'y nanginginig na. Nanatili silang nakatingin sa akin. Ang matanda ay nakangiti. Ang batang umiiyak. Gayon din ang dalaga na nakaputi ay umiiyak ito. Dahil kitang-kita ko ang mga luha nila. Mga bandang 12:00 ng gabi, bigla silang nawala. Palinga-linga ako. Para bang tawa ng demonyo ang aking narinig. Nakakarindi sa tenga ang narinig kong mga tawa. Para bang yung animoy tawa ni Judas. Nakiramdam pa ako, biglang nawala yung tawa. Iyak naman ng babae ang narinig ko at iyak ng bata. Siguro kakoy kukunin na sila ng demonyo. Kaya siguro umiiyak sila. Ngunit sa muli kong pag-ihi sa CR, isang nakakakilabot ang aking nakita. Pagpasok ko pa lang sa CR, isang maitim na lalaki ang nakita ko. Kulay puti ang mga mata nito. Hindi ko nga nakita ang itsura ng muka. Tanging matang kulay puti lamang ang nakatingin sa akin.
Nagulat ako nang bigla itong tumawa na animoy demonyong tumatawa. Dali-dali akong bumalikwas at tumakbo pabalik sa pwesto ko. Kahit ako'y naiihi, hindi ko na nagawang umihi pa. Basta ang alam ko, gusto ko nang umalis sa pwesto ko. Kaya ang ginawa ko, kahit nanginginig ako, kinuha ko ang susi at binuksan ang sliding door. Lumabas ako at doon nag-stay sa labas. Hanggang sa sumapit ang umaga. Narinig ko na yung mga tilaok ng manok at mga sasakyan sa labas. At ako'y bumalik muli sa loob at umupo sa aking pwesto. Talagang magdamag akong dilat. Magdamag na punong-puno ng takot ang aking naramdaman. Hanggang sa dumating na si Melba, ang aking kapalitan. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng aking nasaksihan. Aniya, kahit siya raw tuwing panggabi, ay ganoon ang kanyang nararamdaman. Pero nung ngayon daw, sanay na siya at hindi na siya natatakot pa. Nung sumunod na gabi ay hindi na ako nag-duty pa. Hindi na rin ako pinayagang mag-duty ng aking asawa na si Rudy. Dahil baka aniya mapano pa ako dahil sa sobrang takot. At mula noon ay hindi na ako nag-gwardiya pa. Nanatili na lang ako sa bahay at nagtinda ng sari-sari store. Ang karanasan kong iyon ay hindi ko talaga malilimutan kahit na ilang taon na ang lumipas.